Ang katahimikan ng kabanatuan ay biglang naging isang syudad na puno ng lagim. Ang mga mangangalakal ay isa-isang naglalaho at ang tanging natitira ay mga itim na plastic bag na naglalaman ng mga lamang loob ng tao sa pampang ng ilog. Si Paolo, isang batang mamamahayag na uhaw sa katotohanan, ay sinundan ang madugong landas na iyon hanggang sa matuklasan ang pangalan ng isang kagalang-galang na opisyal, si Armando Vicencio. Ngunit, sa likod ng lahat ng ebidensya, mayroong isang bagay na mas madilim. Si Vicencio ba talaga ang maisala o isa lamang siyang piyesa sa isang malawak na network ng pagpatay na umaabot sa ibang bansa? Kasisikat pa lamang ng araw sa kalangitan ng kabanatuan. Isang manipis na ulap ang nakabitin sa ibabaw ng ilog Pampanga, na payapang umaagos at sinasalamin ang ginintuang liwanag ng araw na nahihiyang sumilip sa silangan. Ang maliliit na ibon ay nagliliparan sa pagitan ng mga kawayan, na para bang sinasalubong ang isang mapayapang umaga. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, mayroong isang bagay na kakaiba. Isang bagay na lubhang nakapangingilabot. Bumaba si Paolo sa pilapil ng ilog, ang kanyang kamera ay nakasabit sa kanyang liig. Siya ay isang batang mamamahayag mula sa isang lokal na pahayagan, ang tinig ng gitnang Luzon. Bakas pa sa kanyang mukha ang pagod. Mga labi ng puyat kagabi sa pagsusulat ng balita tungkol sa sirang kalsada at mga pulong ng gobyerno na nakakabagot, ngunit iba ang araw na ito. Nakatanggap siya ng ulat mula sa isang residente na may kung anong palutang-lutang sa ilog. Akala ni Paolo ay bangkailang ng hayop, ngunit ang kuryosidad ay laging sakit ng isang mamamahayag. Huminto ang kanyang mga hakbang sa pampang. Doon, sa mga ugat ng isang puno, ay may isang malaking itim na plastic bag na mahigpit na nakatali. Mula sa malayo, mukha itong ordinaryo. Ngunit ang nagpatindig ng balahibo ni Paolo ay ang mamula-mulang likido na tumatagas mula sa butas nito. Ang likidong iyon ay dahan-dahang dumadaloy, humahalo sa tubig ng ilog, at nagkakalat ng amoy kalawang na tumutusok sa ilong. Diyos ko, bulong niya ng mahina. Binuksan niya ang kanyang kamera, kinukunan mula sa ligtas na distansya. Ngunit habang tumatagal, ang kanyang pag-usisa ay tinalo ang kanyang takot. Hinila ni Paolo ang isang malaking sanga at itinulak ang plastic bag patungo sa pampang. Napakabigat nito, na para bang may isang bagay na siksik sa loob. Ang kanyang nanginginig na kamay ay dumampot ng isang bato. Pagkatapos, nang may pag-aalinlangan, pinunit niya ang isang maliit na bahagi ng plastic. Ang tunog ng napunit na plastic ay umalinggaw sa tahimik na hangin ng umaga. At nang bumukas ang siwang, agad na napaatras si Paolo. Nanlaki ang kanyang mga mata, habol ang kanyang hininga. Sa loob ng plastic bag, nakita niya ang mga piraso ng lamang loob ng tao, sariwa pa. Na para bang kakatanggal lang mula sa isang katawan. May puso, atay, at kahit isang piraso ng baga na nakabalot sa gasa. Natigilan siya. Ang mundo sa kanyang paligid ay tila nagyelo. Ang hangin ay huminto sa pag-ihip. Ang tubig ng ilog ay tila tumigil sa pag-agos. Napakalunok si Paolo, pagkatapos ay dali-daling kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ang pulisya. Ngunit ang dumating ay hindi isang malaking grupo ng investigador. 2 opisyal lamang na nakaunipormeng pang-araw-araw ang dumating, dala ang isang simpleng body bag. Mukha silang kinakabahan, na para bang alam na nila kung ano ang kanilang matatagpuan. Tama na yan, iho. Kami na ang bahala rito, sabi ng isang pulis. Ang kanyang boses ay walang emosyon, ang kanyang mga mata ay umiiwas. Pero importante po ito, sir. Dapat ipadala sa forensics. May ebidensya. Paolo, alam namin ang ginagawa namin. Huwag mo nang palakihin at baka magpanik ang mga residente. Ang tono ay hindi isang babala, kundi isang pino, ngunit matalas na banta. Sumulyap ang pulis sa kamera ni Paolo at idinagdag, "Yang kuha mo, wag mo munang ilalabas. Magbibigay kami ng opisyal na pahayag mamaya." Ngunit, si Paolo ay hindi ang tipo na madaling pasunurin. Nagpanggap siyang pinatay ang kamera, ngunit palihim pa rin siyang nagre-record habang binubuhat ng mga pulis ang plastic bag. Ang kakaiba, hindi nila ito dinala sa patrol car, kundi sa isang itim na sasakyan na walang plaka, na nakaparada sa medyo malayo, sa likod ng mga puno. Ang kanyang instinct bilang mamamahayag ay biglang umalab. May itinatago sila. Nang hapon na, bumalik siya sa opisina ng pahayagan.
Doon, ang kapaligiran ay kasing lamig ng umaga. Ang kanyang senior editor, si Ginoong Reyes, ay mabilis na binasa ang ulat na ginawa ni Paolo, pagkatapos ay isinara ito na may blankong ekspresyon. Ang mga ganitong balita, huwag mo munang ilalabas, Paolo. Hintayin natin ang kumpirmasyon mula sa mga otoridad. Pero, sir, hindi ito ordinaryong pangyayari. Lamang loob ng tao sa ilog. At tinatakpan pa ng mga pulis. Tumaas ang boses ni Paolo. Sumabog ang kanyang emosyon. Tinitigan siya ng malalim ni Ginoong Reyes. Bata ka pa. May mga bagay na mas malaki kaysa sa balita, Paolo. Minsan, kailangang maghintay ng tamang panahon ang katotohanan para lumabas. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik kay Paolo, ngunit hindi dahil sa sumasang-ayon siya, kundi dahil alam niyang may takot sa likod ng mga mata ng kanyang editor. Ang parehong takot na nakita niya kanina sa mukha ng mga pulis. Nang gabing iyon, mag-isang nakaupo si Paolo sa kanyang boarding house. Ang tunog ng mga kuliglig ang pumuno sa hangin. Sa kanyang maliit na mesa, ang laptop ay bukas, ipinapakita ang video recording ng kanyang natuklasan sa ilog. Paulit-ulit niya itong pinanood, pinag-aaralan ang bawat segundo ng maigi. Sa huling bahagi ng recording, mayroong isang bagay na nasalamin sa ibabaw ng tubig. Ang anino ng isang tao sa malayo, matangkad, naka-Amerikana, at maihawak na telepono, kinukunan si Paolo mula sa kabilang pampang. Kinilabutan siya. Sino yon? Bulong niya. Pinalaki niya ang screenshot, ngunit masyadong malabo ang mukha. Ngunit may isa pang bagay na nagpanginig sa kanya. Sa dibdib ng anino, may nakasabit na maliit na name-plate. Malabo ang mga letra, ngunit nababasa pa rin. Vicencio. Ang pangalang iyon ay paulit-ulit na umalinggangao sa kanyang isipan buong gabi. Sino si Vicencio? Bakit siya nandoon? At bakit napakabilis ng mga pulis na isara ang kaso? Kinabukasan, nagsimulang kumalat ang balita sa palengke at mga kapihan. Pinag-uusapan ng mga tao ang kakaibang natagpuan sa ilog. Ngunit lahat ay puro bulungan lamang. Walang ni isang opisyal na balita sa media. Sa daan, nakasalubong ni Paolo ang isang matandang mangangalakal na nagsabing nawawala ang kanyang kaibigan 1 linggo na ang nakalipas. Ang pangalan niya ay Teban. Mabait daw, ngunit ang kanyang mga mata ay tila may itinatagong takot. Nawala ang kaibigan kong si Mang Teban noong gabi, sabi ni Mang Carding sa mahinang boses. Ang huli kong balita, tinawagan daw para maghakot ng mga lumang bakal mula sa isang bodega malapit sa ospital. Nag-report na sa pulis, pero hindi pinansin. Pinauwi lang. Agad na isinulat ni Paolo ang lahat ng impormasyon. Bodega malapit sa ospital. Pangalan ng biktima, Teban. At isang taong nagngangalang Vicencio na posibleng sangkot. Nang muling gumabi, pinagmasdan ni Paolo ang ilog mula sa tulay. Ang hangin ay nagdala ng amoy ng halumigmig at ng monotonong tunog ng mga insekto. Sa malayo, ang mga ilaw ng ospital ng syudad ay malabo. Ang ilan ay patay na parang malalaking mata na sumisilip mula sa kadiliman. Tumingin siya sa ibaba, sa tubig na marahang umaalon. Doon nagsimula ang lahat ng ito. At sa hindi malamang dahilan, sinabi ng kanyang damdamin, hindi pa ito tapos. Sa katunayan, ito ay simula pa lamang. Nang umagang iyon, ang kabanatuan ay binalot ng ambon. Ang kalangitan ay kulay abo at ang hangin ay may amoy ng basang lupa na tumutusok sa ilong. Sa pangunahing kalsada, ang mga tao ay naglalakad ng mabilis habang nakayuko, iniiwasan ang tubig na tumutulo mula sa mga bubong ng tindahan. Ngunit sa isang maliit na sulok ng syudad, sa isang simpleng kapihan na halos walang tao, isang batang mamamahayag ang nakaupo na may malungkot na mukha. Pinagmasdan ni Paolo ang isang tasa ng kapeng barako na nagsisimula ng lumamig. Ang kanyang mga mata ay mapungay, ang kanyang isipan ay umiikot pa rin sa natuklasan kahapon sa ilog. Ang video recording ay nakatago na ngayon sa kanyang laptop at ang kopya nito ay nasa isang maliit na flash drive na lagi niyang dala sa bulsa ng pantalon. Alam niyang mapanganib ang isang bagay sa video na iyon, ngunit ang pananahimik ay hindi isang pagpipilian. Paolo, may lakad ka? Tanong ng may-ari ng kapihan, isang matandang lalaki na may puntong probinsyano. Wala naman po. Naghahanap lang ng tao, maikling sagot ni Paolo.
Binuksan niya ang kanyang maliit na notebook na laging kasama. Sa huling pahina ay nakasulat ang ilang pangalan ng mga mangangalakal na naiulat na nawawala sa loob ng isang buwan. Ang pangalan sa itaas ay Teban, ang kaibigan ng matandang mangangalakal na si Mang Carding na nakilala niya kahapon. Sinubukan ni Paolo na tawagan muli ang pulisya kaninang umaga. Ngunit pareho ang sagot, walang kaugnay na ulat ng pagkawala. Na para bang lahat ng bakas ay sinadyang burahin. Lalong lumakas ang ulan. Pinaandar ni Paolo ang kanyang motor at nagpasya na pumunta sa lugar sa likod ng ospital kung saan sinabi ni Mang Carding na may bodega ng mga lumang gamit. Ang daan ay makitid at maputi. Dinaanan niya ang mga palayan at mga hanay ng mga bahay na mukhang luma. Sa dulo ng daan ay nakatayo ang isang malaking gusali na may kupas na pader at isang singboard na nawawala na ang mga letra. Huminto siya sa harap ng bakal na gate na nakakandado. Mula sa siwang ng pinto, nakita niya ang mga tumpok ng drum, ilang itim na plastic bag, at mga tira-tirang sako na naglalabas ng kakaibang amoy. Hindi ito ordinaryong amoy ng basura, mas matapang, mas nakakasuya. Ginagamit pa po ba ang bodegang iyan? Tanong ni Paolo sa isang ginang na nagtitinda ng turon malapit doon. Iho. Minsan, hating gabi may mga truck na pumapasok. Sabi nila, para daw maghakot ng basura mula sa ospital. Pero ang kakaiba, laging hating gabi o madaling araw, sagot ng ginang ng walang hinala. Ang mga salitang i-basura mula sa ospital ay nagpabigat sa dibdib ni Paolo. Isinulat niya ang lahat ng impormasyon at dali-daling umalis bago pa siya mapansin. Nang hapon na, pinuntahan ni Paolo ang bahay ng pamilya ni Teban, ang biktimang binanggit ni Mang Carding. Ang bahay niya ay nasa isang maliit na eskinita sa lugar ng sangitan. Sa harap ng bahay ay nakasabit ang mga kupas na damit at luma na sapatos. Na para bang ang may-ari ay malapit ng umuwi. Ngunit ang pinto ng bahay ay nanatiling nakakandado. Kumatok siya ng marahan. At hindi nagtagal, isang babaeng nasa katanghali ang gulang ang lumabas. Ang kanyang mukha ay pagod, ang kanyang mga mata ay namumugto. Paumanhin po, ginang. Ako po si Paolo mula sa tinig ng gitnang Luzon. Nais ko po sanang magtanong tungkol kay Ginoong Teban. Kayo po ba ang asawa niya ako, iho? Ako si Sela. Tumingin si Paolo ng may paggalang. Narinig ko po na ilang araw nang hindi umuuwi ang asawa ninyo. Nakapag-report na po ba kayo sa pulis? Iho. Pero sabi nila wala pa daw pala tandaan. Pinagtiyagaan lang ako. Ang asawa ko, hindi naman yon lumalayo. Kapag gabi, lagi siyang umuuwi, dala ang mga barya na kinita sa pangangalakal. Huminto sandali si Sela, pagkatapos ay huminga ng malalim. Bago siya nawala, nabanggit niya na kukuha raw siya ng mga lumang bakal sa bodega sa likod ng ospital. Sabi niya may nagpatulong daw na maghakot ng mga gamit, pero hindi ko alam kung sino ang nag-utos. Mula ng gabing iyon, hindi na siya umuwi. Inilabas muli ni Paolo ang kanyang notebook. Alam niyo po ba ang pangalan ng taong tumawag kay Ginoong Teban? Tumingin si Sela sa kisam, sinusubukang alalahanin. Nabanggit ng asawa ko ang pangalan. Isang doktor daw, pero nakalimutan ko. Parang may letrang I sa simula. Letrang S. Agad na naalala ni Paolo ang anino sa video. Ang nameplate. Vicencio. Muling bumuhos ang ulan. Ang tunog ng kulog ay bumasag sa kalangitan na nagpagulat kay Sela. Isinara ni Paolo ang kanyang libro at nagpasalamat. Bago umalis, iniwan niya ang kanyang numero ng telepono. Kung mayroon pong kahinahinala, tawagan niyo po ako agad. Huwag po muna sa pulis, sabi niya na may seryosong tono. Dumating ang gabi. Huminto si Paolo sa isang maliit na karinderya sa gilid ng daan habang nagsusulat ng ulat. Ang malabong ilaw at ang tunog ng ulan sa yero na bubong ay nagbigay ng malungkot na kapaligiran. Binuksan niya ang kanyang laptop, muling pinanood ang recording, pagkatapos ay pinabagal ang huling bahagi. Sa pagkakataong ito, napansin niya na bukod sa anino ng isang taong nakauniporme ng doktor, mayroon ding silweta ng isang itim na sasakyan sa likod nito. Ang parehong sasakyan na nakita niya kahapon sa pampang ng ilog. Huminto ang sasakyan. Pagkatapos ay isang tao ang bumaba, tumawag sa telepono, at may binigkas na malabo.
Naipadala na, Doc. Ang salitang kidok, na iyon ay umalinggaw sa isipan ni Paolo. Lalong siyang nakumbinsi na ang pangalang Vicencio ay hindi isang pagkakataon. Kinabukasan, naglakas loob si Paolo na pumunta sa pangunahing ospital ng Kabanatuan. Nagpanggap siyang isang health journalist na gustong mag-cover ng isang programa ng blood donation. Sa reception desk, nakita niya ang isang malaking nameplate na may nakasulat na EV. Armando Vicencio, head ng Provincial Health Office. Tila huminto sa pag-agos ang kanyang dugo. Ang pangalan ay eksaktong pareho. Excuse me po, maaari ko po bang makausap si Evie? Vicencio, magalang niyang tanong. May meeting po siya kasama ang direktor, sir. Pero mamayang hapon, baka pwede na, sagot ng receptionist habang nakangiti. Tumango si Paolo pagkatapos ay nagpanggap na naghihintay sa kantina ng ospital. Mula doon, pinagmasdan niya ang daloy ng mga taong nakaunipormeng puti. Lahat ay mukhang abala. Ngunit sa dulo ng pasilyo sa likod, nakita niya ang dalawang lalaking nakaitim na nagtutulak ng isang malaking trolley na natatakpan ng asul na tela. Hindi sila dumaan sa operating room, kundi patungo sa pinto ng basement. Ang direksyong iyon ay patungo sa imbakan ng medical waste. O sa isang bagay na mas madilim. Sinubukan ni Paolo na kumuha ng litrato ng palihim, ngunit biglang may tumapik sa kanyang balikat. Lumingon siya. Isang batang babae na nakauniporme ng nurse ang umiti ng bahagya. Press ka, no? Ingat ka sa pagkuha ng litrato dito, mahina niyang sabi. Baka hindi ka na makauwi. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Anong pangalan mo? Mabilis na tanong ni Paolo. Lia, maikling sagot niya. Alam ko kung bakit ka nandito, pero huwag kang magtanong ng marami ngayon. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, pumunta ka sa hardin sa likod ng ospital mamayang gabi. Bago pa man makapagsalita si Paolo, si Elia ay naglakad na palayo at nawala sa likod ng pinto ng pasilyo. Nakatayo lang si Paolo naninigas. Ang tunog ng mga yapak ni Elia ay dahan-dahang umalingaw na parang pagbilang patungo sa isang bagay na malaki. Alam niyang ang gabing darating ay maaaring maging punto kung saan magbabago o magtatapos ang kanyang buhay. 9:00 na ng gabi. Tumila na ang ulan. Ngunit ang mga natirang tubig sa kalsada ay sumasalamin pa rin sa malabong ilaw ng syudad. Ang pangunahing ospital ng Kabanatuan ay mukhang tahimik mula sa labas. Masyadong tahimik. Lahat ng bintana ay madilim maliban sa ilan sa ikalawang palapag na nakabukas pa. Sa harap ng gate, may isang security guard lamang na nakaupo habang nakatingin sa screen ang telepono, mukhang inaantok. Nakatayo si Paolo sa kabilang kalsada, suot ang isang itim na jacket at sombrero na tumatakip sa kanyang mukha. Tiningnan niya ang kanyang relo. 8:55. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Ngayong gabi, makikipagkita siya sa nurse na nagngangalang Lia, ang misteryosong babae na nakilala niya kaninang tanghali. Ang kanyang mga salita ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, pumunta ka mamayang gabi. Dahan-dahan siyang tumawid, dumaan sa tahimik na parking lot sa likod. Ang tunog ng kalawang na kadena at pagkiskis ng mga dahon ay malinaw na naririnig. Nang makarating siya sa maliit na hardin sa likod ng gusali, huminto si Paolo. Doon, mayroon lamang isang maliit na tansong estatwa at isang basang upuan sa hardin. Ilang minuto ang lumipas nang walang anumang senyales. Nagsimulang mag-alinlangan si Paolo. Baka ito ay isang patibong. Ngunit bigla, mula sa likod ng anino ng isang puno ng fire tree, lumitaw ang isang figura na may nakapusod na buhok, nakaunipormeng puti. Lia, bulong ni Paolo, nakahinga ng maluwag. Tumingin si Lia sa paligid bago lumapit. Ang kanyang mukha ay tensyonado at ang kanyang mga mata ay pula, na para bang kagagaling lang sa pag-iyak. Paolo, wala akong maraming oras. Nagtatrabaho ako sa surgery ward ng ospital na ito. May mga bagay kaming nakikita, pero hindi namin mai-report. Ano iyon? Mabilis na tanong ni Paolo. Napakalunok si Elia. Ilang buwan na, tuwing may partikular na gabi, may mga lihim na operasyon sa basement. Sabi nila transplant daw, pero ang mga pasyente ay hindi nakarehistro. Ang kakaiba, minsan nakikita ko ang mga tauhan na nagdadala ng malalaking itim na plastic bag.
hindi medical waste ang laman. Kinilabutan si Paolo. Alam mo ba kung sino ang namumuno sa operasyong iyon? Yumuko si Elia pagkatapos ay bumulong ng mahina. Si Ilchi Vicencio. Ang pangalang iyon ay muling tumama sa isipan ni Paolo na parang martilyo. So, totoo nga. Mabilis na umiling si Elia. Hindi ako sigurado. Minsan, nakikita ko ang mukha niyang takot na para bang pinipilit lang siya. Pero isang bagay ang alam ko, lahat ng utos ay dumarating sa telepono mula sa isang taong mas mataas sa kanya. Sinubukan ni Paolo na pakalmahin ang kanyang paghinga. Maaari mo bang ipakita sa akin kung saan ang basement na iyon? Tinitigan siya ni Elia ng matagal pagkatapos ay tumango. Pero kailangan mong mangako. Kapag nahuli tayo, magpapanggap kang hindi mo ako kilala. Pangako, matatag na sagot ni Paolo. Naglakad sila sa isang malabong pasilyo sa likod. Ang mga ilaw na neon sa kisame ay kumikislap, lumilikha ng mahahabang anino sa sahig. Bawat hakbang ay umalinggaw-ngaw. Ang tunog ng mga aircon at ang amoy ng gamot ay nagpadagdag sa tensyon. Sa dulo ng pasilyo, may isang maliit na bakal na pinto na may nakasulat na medical waste area, bawal pumasok. Kinuha ni Lia ang isang susi mula sa bulsa ng kanyang uniforme at dahan-dahan itong binuksan. Pagbukas ng pinto, isang malamig na hangin ang sumalubong. Isang hagdanan ang pababa sa isang madilim na basement. Binuksan ni Paolo ang maliit na flashlight mula sa kanyang telepono. Dahan-dahan silang bumaba. Bawat hakbang. Ang tunog ng tumutulong tubig ay naririnig mula sa mga pader, at ang matapang na amoy ng disinfectant ay maihalong mas mabahong amoy. Amoy ng tuyong dugo. Dito sa ibaba sila nag-opera, bulong ni Elia. Karaniwan, piling team lang ang pwedeng pumasok. Itinutok ni Paolo ang flashlight sa unahan. Malawak ang silid, may isang malaking operating table sa gitna at mga bakal na kabinet sa kanang bahagi. Sa ibabaw ng mesa, may mga bahid ng dugo na hindi pa nalilinis ng maayos. Sa sulok ng silid, may tumpok ng mga itim na plastic bag. Lumapit si Paolo. Nanginginig ang kanyang kamay nang abutin ang isa sa mga bag at bahagyang binuksan. Agad na nanlaki ang kanyang mga mata. Sa loob, may mga lamang loob ng tao na nakalagay sa mga metal na lalagyan na may mga etiketang banyaga. Mabilis niyang isinara ang bag, halos masuka. Diyos ko, totoo nga ito, bulong niya. Tumingin si Lea sa kanya nang may takot. Ngayon, alam mo na kung bakit ako natatakot. Dahan-dahang tumango si Paolo. Ngunit bigla, may narinig silang mga yapak mula sa hagdanan sa itaas. Nagkatinginan sila, nagpanik. Bilis, magtago, bulong ni Elia. Tumakbo sila sa likod ng isang metal na kabinet. Hindi nagtagal, dalawang lalaki ang pumasok na nakaitim na uniforme, suot ang mga latex na guwantes. Ang isa sa kanila ay nagsalita ng mahina ngunit mariin. Sabi ni Doktor, ang padala ngayong gabi ay kailangang umalis ng 12:00. Handa na ang truck sa likod. Ang boses na iyon ay nagpabagal sa paghinga ni Paolo. Si Ilchi Vicencio, tanong ng isa. Pero sabi niya ayaw na raw niyang sumama ulit. Sabi niya tama na. Duwag. Nangako na ang big boss na magbubulag-bulagan basta't sumunod siya. Big boss. Ang mga salitang iyon ay nakabitin sa hangin na parang matatalas na tinik. Tumingin si Lia kay Paolo na nanlalaki ang mga mata, na para bang sinasabing may ibang tao na mas makapangyarihan. Lumabas ang dalawang lalaki, dala ang isang malaking bag. Nang mawala ang tunog ng kanilang mga yapak, agad na binuksan ni Paolo ang kanyang maliit na kamera at sinimulang i-record ang buong silid. Kumuha siya ng mga larawan ng operating table, mga kabinet at mga lalagyan na may etiketa. Bawat segundo ay mahalaga. Ngunit bago pa sila makaakyat, biglang bumukas ang mga ilaw sa basement. Mula sa direksyon ng hagdanan, lumitaw ang isang matangkad na figura na naka-doktor's coat. Si Ilchi Vicencio. Pula ang kanyang mga mata, maputla ang kanyang mukha. Sa kanyang kamay, may isang makapal na folder at isang telepono. Huminto siya sa bukana ng pinto, nakatingin ang diretsyo kina Paolo at Lia. Anong ginagawa niyo rito? Ang kanyang boses ay mahina ngunit may diin. Napakalunok si Paolo, sinusubukang maging kalmado.
Mamamahayag po ako, Doc. Gusto kong malaman kung bakit may mga lamang loob ng tao na nakaimbak sa lugar na ito. Dahan-dahang isinara ni Vicencio ang pinto pagkatapos ay lumapit. Paolo, sana hindi ka na pumunta rito. Sinubukang magsalita ni Lia. Doc, pakiusap, makinig po muna kayo. Kami lang po. Tumahimik ka, Lia. Tumaas ang boses ni Vicencio. Mukha siyang taong nasukol, nasa pagitan ng galit at takot. Hindi niyo alam kung ano ang ginugulo niyo. Kung mananatili kayo rito, baka kasama kayong mawala tulad nila. Tumingin si Paolo ng diretsyo. Tulad nino? Ng mga mangangalakal? O tulad ni Teban? Natigilan ang mukha ni Vicencio. Ilang segundo siyang natahimik pagkatapos ay yumuko. Nanginginig ang kanyang boses. Kailangan niyong umalis. Ngayong gabi. Ngayon din, bago pa dumating ang iba. Sino ang ibang iyon, giit ni Paolo. Tiningnan sila ni Vicencio na may mga matang puno ng desperasyon. Hindi siya isang taong kaya niyong labanan. Ako man, hindi ko kaya. Bigla, mula sa labas ng pinto, narinig ang tunog ng isang radio communication. May nagsalita. Team 2, handa nang pumasok, Doc. Lumingon si Vicencio, natataranta. Itinulak niya si Paolo patungo sa hagdanan. Bilis! Dumaan kayo sa emergency exit sa kanan. Ngayon na! Hinila ni Lia ang kamay ni Paolo at tumakbo sila ng buong lakas, dumaan sa isang makitid na pasilyo patungo sa emergency exit. Ang tunog ng mga sapatos na humahabol ay naririnig mula sa likod, kasabay ng malalakas na sigaw. Halos madulas si Paolo, ngunit hinila siya ni Lia. Lumabas sila sa likod bahay ng ospital. Ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong. Sa malayo, ang tunog ng sirena ay malabong naririnig. Marahil hindi sa pulis, kundi sa ibang sasakyan na mas nakakatakot. Patuloy silang tumakbo nang hindi lumilingon, iniiwan ang gusali na ngayon ay mukhang isang madilim na higante sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa dibdib ni Paolo, may isang paniniwala na lalong lumalakas. Ano man ang mangyari, ang katotohanan ito ay hindi dapat malibing. Ang hangin ng gabi ay mabigat. Matapos makatakas mula sa ospital, nagtago sina Paolo at Lea sa isang lumang bodega malapit sa riles ng tren. Marumi at maalikabok ang lugar, ngunit kahit paano ay ligtas pansamantala. Nakaupo si Paolo sa malamig na sahig, sinusuri ang kanyang maliit na kamera. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Ang recording sa loob nito ang pinakamahalagang ebidensya na nahawakan niya. Sa maliit na screen, nakita ang operating table na may mga bahid ng dugo at mga bag na naglalaman ng lamang loob ng tao. Sa tuwing tinitingnan niya ito, nasusuka si Paolo. Tumingin si Lia sa kanya nang may pag-aalala. Paolo, kailangan nating ma-report sa pulis. Mabilis na umiling si Paolo. Hindi pwede. Kung totoo ang sinabi ni Vicencio na may mas makapangyarihan sa likod nito, baka kontrolado na rin nila ang pulisya. Natahimik si Lia. Alam niyang tama si Paolo. Ilang beses na siyang nakarinig ng balita na ang investigasyon sa pagkawala ng mga mangangalakal ay laging humihinto sa gitna ng walang malinaw na dahilan. Sandaling katahimikan. Tanging ang tunog ng mga kuliglig at ang dagundong ng dumaang tren sa gabi. Pagkatapos ay mahinang nagsalita si Lia. May kilala akong pwedeng tumulong. Sino? Leo ang pangalan niya. Driver siya ng ambulansya sa ospital. Pero palihim niyang nire-record ang lahat ng aktibidad sa likod bahay gamit ang kanyang portable teeth. Nabanggit niya minsan na may recording siya ng mga misteryosong truck na pumapasok at lumalabas sa gitna ng gabi. Agad na tumingin si Paolo sa kanya ng seryoso. Maaari mo ba siyang tawagan? Tumango si Lia. Susubukan ko. Binuksan niya ang kanyang telepono, mabilis na nag-type, ngunit bago pa man niya maipadala ang mensahe, isang notifikasyon ang lumitaw sa screen. Numero ay hindi aktibo. Agad na namutla ang mukha ni Lia. Impossible. Kaninang hapon lang, aktibo pa ang numero niya. Tumingin si Paolo sa labas ng bintana ng bodega. Sa malayo, ang mga ilaw ng sasakyan ay dahan-dahang umiikot sa maliit na daan patungo sa kanilang direksyon. Lia, magtago ka. Yumuko silang dalawa sa likod ng tumpok ng mga sako.
Dalawang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng bodega. Mula sa loob, ilang lalaki ang bumaba, dala ang mga flashlight at armas. Hanapin sila! Huwag ninyong hayaang makatakas, sigaw ng isang taong may malaking boses. Pinigil ni Paolo ang kanyang hininga. Naririnig niya ang mga yapak na papalapit. Isang sinag ng flashlight ang halos tumama sa kanyang mukha. Mahigpit na hinawakan ni Ilya ang kanyang kamay. Sa dilim, nararamdaman ni Paolo ang panginginig ng takot ng dalaga. Bigla, isang malakas na busina ang bumasag sa katahimikan mula sa direksyon ng riles ng tren. Lahat ng nasa labas ay lumingon. Hindi sinayang ang pagkakataon. Hinila ni Paolo si Ilya at tumakas sila sa likod ng pinto ng bodega, tumakbo sa gitna ng mga talahib. Patuloy silang tumakbo hanggang sa halos maubos ang kanilang hininga. Sa malayo, ang mga ilaw ng syudad ay mukhang maliliit na tuldok ng liwanag. Matapos masigurong walang sumusunod, huminto sila sa gilid ng isang tahimik na daan ng lupa. Yumuko si Paolo, sinusubukang habulin ang hininga. Hindi tayo pwedeng magtago ng tuloy-tuloy. Kailangan nating malaman kung sino ang nag-uutos sa kanila. Hingal pa rin si Ilya. May isa pang taong posibleng nakakaalam. Ang hepe ng administrasyon ng ospital, si Ginang Santos. Siya ang nag-aayos ng schedule ng mga operasyon at paghahatid ng mga gamit. Magaling! Pero hindi na tayo pwedeng bumalik sa ospital. Hindi na kailangan. Ang bahay niya ay malapit sa lumang tulay. Nakapunta na ako doon. Nag-isip sandali si Paolo pagkatapos ay tumango. Sige, doon tayo pupunta. Ilang oras ang lumipas, nakarating sila sa isang lumang bahay na kulay abo. Ang ilaw sa teresa ay malabo. Ang pinto sa harap ay bahagyang bukas, na para bang may nagmamadaling umalis. Dahan-dahang humakbang si Ilya. Ginang Santos, mahina niyang tawag. Walang sagot. Tanging ang tunog ng telebisyon mula sa sala. Dahan-dahan silang pumasok. Sa mesa sa sala, mayroon pang isang tasa ng kape na hindi pa naubos at mga dokumentong nakakalat. Ngunit may isang bagay na nagpahinto kay Paolo. Sa alpombra, may maliit na bahid ng dugo. Sinundan niya ang bakas patungo sa kusina. At doon nila natagpuan ang katawan ng isang babaeng nasa katanghaliang gulang, nakahandusay na may dilat na mga mata. Diyos ko, si Ginang Santos, bulong ni Ilya habang tinatakpan ang kanyang bibig. Lumuhod si Paolo, sinuri ang pulso. Wala na. Ngunit sa kamay ng babae, may hawak pa ring isang lukot na papel. Dahan-dahan itong binuksan ni Paolo. Ang nilalaman ay isang pangungusap lamang. Huwag kang magtiwala kaninuman, lalo na kay Vicencio. Matagal na natahimik si Paolo. Ang pangungusap na iyon ay parang latigo na yumanig sa kanyang isipan. Posible kayang niloloko lang sila ni Izzy. Vicencio mula pa sa simula. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng mas malalim, narinig ang tunog ng isang motor na huminto sa labas. Agad na nagpanik si Ilya. Hinila siya ni Paolo sa likod ng kurtina. Mula sa siwang ng bintana, nakita nila ang dalawang taong bumaba mula sa motor. Ang isa ay nakasuot ng mamahaling Amerikana, maayos ang pagkakasuskali ng buhok, at sa kanyang dibdib ay may nakasabit na pin na may nakasulat na ay pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija. Bumulong si Ilya, si Anton yan, anak ng gobernador. Hindi makapaniwalang tumingin si Paolo. Anak ng gobernador? Si Anton de Leon ay pumasok ng may kapanting mga hakbang na para bang sanay na siyang pumunta sa bahay na iyon. Ngunit nang makita niya ang katawan ni Ginang Santos, hindi man lang siya nagulat. Sa halip, bahagya siyang umiti. Magaling! Ngayon, burahin mo lahat ng data sa computer niya, utos ni Anton sa lalaking nasa likod niya. Naramdaman ni Paolo ang pag-init ng kanyang dugo. So, totoo nga. Siya ang big boss na tinutukoy ni Izzy. Vicencio. Umupo si Anton sa sala, nagsindi ng sigarilyo. Ang mga hamak na taong yan, kailangan talagang linisin. Mas nagiging maayos ang kalsada at nakakakuha tayo ng sariwang lamang loob para ibenta. Lahat panalo. Halos maiyak si Ilya nang marinig ang pangungusap na iyon. Ngunit tinakpan ni Paolo ang kanyang bibig. Hindi sila dapat gumawa ng ingay. Muling nagsalita si Anton. Nagiging madaldal na si Vicencio.
Kung patuloy siyang tatanggi, ngayong gabi rin, magpapadala tayo ng mga tao para sunduin siya. Ang pangungusap na iyon ay nagpatingin kay Paolo kay Elia. Alam niya kung ano ang ibig sabihin noon. Papatayin si Iusay Vicencio ngayong gabi. Matapos umalis si Anton at ang kanyang tauhan, lumabas sina Paolo at Lia mula sa kanilang pinagtataguan. Kailangan nating iligtas si Vicencio, mariing sabi ni Paolo. Tiningnan siya ni Lia nang may pag-aalinlangan. Pero sabi niya mismo huwag tayong magtiwala sa kanya. Nagitngit ang mga ngipin ni Paolo. Kaya nga kailangan nating malaman ang katotohanan. Baka hindi siya ang kalaban. Baka biktima rin siya. Mabilis silang nagtungo sa bahay ni Izzy. Vicencio na nasa gilid ng syudad. Sa buong biyahe, muling bumuhos ang malakas na ulan. Ang mga ilaw sa kalsada ay kumikinang na parang malabong anino sa salamin ng sasakyan. Pagdating nila, ang pinto ng bahay ay bukas na. Sa loob, lahat ng ilaw ay patay. Dahan-dahang pumasok si Paolo, binuksan ang flashlight. Sa sala, basag na salamin ang nakakalat at sa pader ay may mga sariwang bahid ng dugo. Chay! Vicencio, sigaw ni Paolo. Mula sa loob ng kwarto, narinig ang isang paos na boses. Paolo, dito. Tumakbo sila sa kwarto. Nakaupo si Iusay Vicencio sa sahig, nakasandal sa pader na may sugat sa balikat. Tumatagas ang dugo mula sa kanyang damit. Doktor. Agad na tinakpan ni Elia ang sugat gamit ang isang tela. Tumingin si Vicencio kay Paolo nang may mahinang mga mata. Kailangan mong makinig. Hindi ko ginusto ang lahat ng ito. Pinilit nila ako. Sino? Si Anton. Dahan-dahang tumango si Vicencio. Anak siya ng gobernador. Lahat ng lamang loob na iyon ay ipinadadala gamit ang mga peking health permit. Pumirma lang ako dahil tinakot nila ako. Kung tatanggi ako, papatayin ang pamilya ko. Tiningnan siya ni Paolo ng malalim. Mayroon akong ebidensya. Ang mga recording. Ibubunyag ko ang lahat. Hinawakan ni Vicencio ang kamay ni Paolo. Kung ganoon, hanapin mo ang file sa operating room, sa main computer. Mayroong PC recording ng lahat ng paghahatid. Iyon lang ang makapagpapabagsak sa kanila. Bigla, narinig ang tunog ng putok ng baril mula sa labas ng bahay. Nabasag ang salamin ng bintana. Sumigaw si Elia. Bilis, umalis na kayo, sigaw ni Vicencio. Dalhin niyo ang ebidensyang iyon. Hinila ni Paolo si Elia palabas sa likod ng pinto. Sa labas, ang tunog ng isang itim na sasakyan ay mabilis na papalapit. Ang mga headlight ay tumama sa kanilang mga katawan. Tumakbo si Paolo sa gitna ng ulan, mahigpit na hawak ang kamera sa kanyang dibdib. Sa kanyang likuran, ang boses ni Izzy. Vicencio ay umalinggaw pa rin. Isang halo ng pagsisisi at huling katapangan. Huwag mong hayaang manalo sila, Paolo. Hindi pa tumitila ang ulan mula ng gabing iyon. Ang kalangitan ng kabanatuan ay tila umiiyak ng walang tigil, binabasa ang mga tahimik na kalsada na kumikinang sa ilaw ng syudad. Huminto sina Paolo at Lia sa ilalim ng isang lumang tulay na semento, sinusubukang sumilong mula sa nanunuot na lamig. Humihingal pa rin si Elia, maputla ang kanyang mukha. Paolo, si Iusay Vicencio. Buhay pa kaya siya? Tumingin si Paolo sa basong lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, pagkatapos ay umiling ng marahan. Hindi ko alam. Pero kahit na nakaligtas siya, hindi nila siya hahayaang mabuhay ng matagal. Yumuko si Elia, ang kanyang mga luha ay humalo sa ulan. Tumingin si Paolo ng diretso sa unahan. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Hindi tayo pwedeng huminto. Binigyan tayo ng doktor ng huling pahiwatig. Ang TC file sa operating room. Iyon ang susi. Pinunasan ni Elia ang kanyang mga luha. Pero, Paolo, mahigpit na binabantayan ang ospital na iyon. Pagkatapos ng nangyari kagabi, siguradong nagdagdag na sila ng seguridad. Huminga ng malalim si Paolo. Mayroon akong isang plano. Binuksan niya ang kanyang bag, inilabas ang isang hospital Easy card na palihim niyang kinuha mula sa coat ni Izzy. Vicencio. Aktibo pa rin ang access card na ito.
At alam ko ang pinto sa likod, sa tapunan ng medical waste, na direktang papasok sa storage room. Tumingin si Leah sa kanya, hindi makapaniwala. Paolo, alam mo ba na kapag nahuli tayo, hindi na tayo makakalabas ng buhay? Tinitigan siya ni Paolo ng malalim. Alam ko. Pero kung mananahimik tayo, ang mga taong tulad nila ay patuloy na papatay ng mga mahihirap at ibebenta ang kanilang mga katawan na parabang isang ordinaryong negosyo. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Tanging ang tunog ng pagpatak ng tubig at ang tibok ng puso na lalong bumibilis. Sa wakas, dahan-dahang tumango si Leah. Sige, sasama ako. Lalong lumalim ang gabi. 1:30 ng madaling araw. Ang ospital ng Kabanatuan ay mukhang tahimik mula sa labas. Ngunit sa loob, ilang armadong gwardiya ang nagpapatrolya pa rin. Dahan-dahang lumapit sina Paolo at Leah mula sa hilagang bahagi ng gusali, suot ang madilim na mga kapote. Hinintay nilang dumaan ang isang patrol car, pagkatapos ay gumapang sa likod ng pader, pumasok sa isang maliit na bakal na pinto na may markang medical waste, special access. Pagkasara ng pinto, ang amoy ng gamot at lisol ay agad na sumalubong. Ang mga ilaw na neon sa pasilyo ay kumikislap, lumilikha ng mahahabang anino sa pader. Nasa ibaba ang operating room, bulong ni Leah. Dahan-dahan silang bumaba sa hagdanan. Bawat hakbang ay malinaw na naririnig sa katahimikan ng gabi. Pagdating nila sa basement, binuksan ni Paolo ang maliit na flashlight. Sa dulo ng pasilyo, nakita ang isang metal na pinto na may nakasulat na operating room, restricted. Ay dinikit ni Paolo ang access card ni EUC. Vicencio sa sensor. Umilaw ang berdeng ilaw. Bumukas ang pinto na may mahinang tunog. Pagpasok nila, ang pakiramdam ay nakakakilabot. Lahat ng kagamitan sa operasyon ay maayos na nakalagay. Na para bang ang silid ay kagagamit lang pagkatapos ay minadaling linisin. Sa sulok ng silid, may isang computer na may patay na screen. Umupo si Paolo at binuksan ito. Lumitaw ang logo ng ospital, pagkatapos ay ang login screen. Nakatayo si Leah sa likod niya, bumubulong, makakapasok ka ba? Naalala ni Paolo ang mensahe ni EC. Vicencio bago siya nasugatan. Ang password ay ang kaarawan ko, March 10. Dahan-dahang tinip ni Paolo, 1,003 Vicencio. Biglang bumukas ang screen, ipinapakita ang isang folder na may pangalang e-special DV transportasyon. Kinlik niya ito. Sa loob, may dose-dosenang video na may petsa at code ng paghahatid. Binuksan niya ang isa. Lumitaw ang isang malabong imahe. Ilang taong nakauniporme ng ospital ang naglilipat ng malalaking itim na bag sa loob ng isang refrigerated truck. Ngunit ang nagpabagal sa paghinga ni Paolo ay ang mukha ng lalaki sa harap ng truck. Malinaw na si Anton de Leon iyon, ang anak ng gobernador. Tumingin si Paolo kay Leah, nanlalaki ang kanyang mga mata. Ito ang ebidensyang hinahanap natin. Tinakpan ni Leah ang kanyang bibig, nanginginig. Kailangan nating kopyahin lahat. Ikinabit ni Paolo ang isang flash drive at sinimulang kopyahin ang mga file isa-isa. Mabagal ang proseso. Sa screen, lumitaw ang mga salitang kinokopya ang mga file. 67% complete. Ngunit bigla, narinig ang tunog ng mga yapak mula sa labas ng silid. Nagpanik si Leah. Pinatay ni Paolo ang monitor at hinila si Leah sa likod ng kortina ng operating table. Dahan-dahang bumukas ang pinto. 2 gwardiya ang pumasok, dala ang mga flashlight. May nagsabing bumukas daw ang computer system kanina. Tignan mo kung sino ang nagbukas, sabi ng isa. Tumingin ang isa sa paligid, pagkatapos ay lumapit sa computer. Walang tao. Baka error lang. Pinigil ni Paolo ang kanyang hininga ng buong lakas. Ang flash drive ay nakasaksak pa rin sa port ng computer. Ang ilaw nito ay kumikislap. Kung makita nila iyon, tapos na sila. Ngunit bago pa mapansin ng gwardiya, narinig ang isang boses mula sa kanilang radyo. Unit 2 pumunta agad sa morgue. May ulat na bukas ang pinto. Nagkatinginan sila pagkatapos ay nagmamadaling umalis. Pagkasara ng pinto, agad na bumuntong hininga si Paolo. Muntik na tayo. Tumingin si Leah sa screen. Tapos na ang pagkopya.
Hinugot ni Paolo ang flash drive at inilagay sa loob ng bulsa ng kanyang jacket. Ngunit bago sila makaalis, biglang bumukas ang computer screen ng kusa. Sa monitor, lumitaw ang mukha ng isang tao. Si Anton. Malamig siya humiti sa pamamagitan ng isang remote camera. Aba, totoo nga. Ang batang mamamahayag na nagpapakatapang. Natigilan si Paolo. Paano niya nalaman? Mahinang tumawa si Anton. Akala mo ba hindi ako naglagay ng sensor sa silid na ito? Lahat ng computer sa ospital na ito ay nasa ilalim ng aking sistema. Tumingin si Paolo at Leah sa screen ng may takot. Halimaw ka. Tiningnan sila ni Anton ng walang emosyon. Halimaw? Hindi. Sinisiguro ko lang na malinis ang syudad na ito. Ang mga maruruming taong iyon ay dapat pangang magpasalamat bago sila mamatay. Kinuyom ni Paolo ang kanyang kamao. Babagsak ka, Anton. Nasa akin na ang lahat ng ebidensya. Lalong lumawak ang ngiti ni Anton. Akala mo takot ako. Sige, dalhin mo kung saan mo gusto. Pero subukan mong tumingin sa likod mo. Agad na lumingon sina Paolo at Leah. Dalawang armadong lalaki ang nakatayo na sa pinto, nakatutok ang kanilang mga baril. Mahinang tumawa si Anton sa screen. Magandang gabi, mga bayani. Dito nagtatapos ang inyong pakikibaka. Ngunit bago pa man makapagpaputok ang mga lalaki, isang malakas na ingay ang narinig mula sa pasilyo. Ibaba niyo ang mga baril niyo. Isang putok ang umalinggaw-ngaw. Nabasag ang salamin. Namatay ang mga ilaw. Naging madilim ang lahat. Hinila ni Paolo ang kamay ni Leah at tumakbo palabas sa emergency exit. Sa gitna ng dilim at putukan, sinusundan lang nila ang maliit na ilaw mula sa isang telepono. Paglabas nila sa likod bahay, natagpuan nila ang isang lumang kotse na umaandar ang makina. Sa likod ng manibela, si Iuse. Vicencio. Bilis, pasok, sigaw niya na may paos na boses. Hindi makapaniwala si Leah. Doktor, buhay pa po kayo. Huwag nang maraming tanong. Halika na. Pumasok sila sa kotse at agad na humarurot sa gitna ng ulan ng gabi. Sa side mirror, nakita ang ilang itim na sasakyan na nagsimulang humabol. Sumulyap si Vicencio kay Paolo. Nakuha mo ba ang ebidensya? Tumango si Paolo habang ipinapakita ang flash drive sa kanyang kamay. Nandito lahat. Bumuntong hininga si Vicencio. Kung ganoon, hindi pa tayo talo. Patuloy na humarurot ang kotse sa basang kalsada, iniiwan ang ospital na ngayon ay mukhang isang gusali ng impyerno. Sa kalangitan, kumidlat. Na para bang ang kalikasan mismo ay nagagalit sa krimen na matagal nang itinatago sa likod ng payapang mukha ng kabanatuan. Ang lumang kotse ay humarurot sa basang kalsada. Ang mga gulong ay umuugong sa tuwing liliko. Lalong lumakas ang ulan, hinahampas ang salamin sa harap na parang libu-libong karayom. Ang wiper ay mabilis na gumagalaw ngunit malabo pa rin ang paningin. Mahigpit na hinawakan ni Easy. Vicencio ang manibela. Ang sugat sa kanyang balikat ay nagsimula na namang magdugo. Ang dugo ay tumatago sa kanyang damit. Mabigat ang kanyang paghinga, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon pa rin sa daan. Nakaupo si Paolo sa harap, hawak ang flash drive na naglalaman ng mga video recording ng paghahatid ng lamang loob ng tao. Sa likod, si Leah ay nakatingin sa labas ng bintana, tinitiyak na hindi sila sinusundan. Ngunit mula sa side mirror, nagsimulang lumitaw ang mga ilaw ng itim na sasakyan sa malayo. Paolo, hinahabol nila tayo, sigaw ni Leah. Mahinang nagmura si Vicencio. Sampain. Hindi sila titigil hanggang sa mamatay tayo. Lumingon si Paolo. Kailangan nating maghanap ng ligtas na lugar para magtago at ipadala ang file na ito sa labas ng syudad. Kanino? Tanong ni Vicencio. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa daan. Mayroon akong dating kaibigan sa Maynila, editor ng isang pambansang pahayagan, si Leo. Kung maipapadala ko ang file na ito sa kanya, malalaman ng buong Pilipinas. Mahinang tumango si Vicencio. Kung ganoon, kailangan nating makaalis sa Nueva Ecija ngayong gabi. Ngunit ang kanilang kotse ay hindi kasing bilis ng mga itim na sasakyan sa likod. Sa loob ng ilang minuto, ang tunog ng mga makinang humahabol ay lalong lumalakas. Kapit kayo.
Bigla niyang inikot ang manibela patungo sa isang maliit na daan na matarik pababa. Ang kotse ay umalog ng husto, halos tumaob, ngunit nagawang pumasok sa isang daan ng lupa sa ilalim ng isang bangin. Ang mga ilaw sa likod nila ay nawala sa paningin ng mga kaaway. Lumingon si Paolo sa likod. Nawala sila sa ating landas. Pansamantala, sabi ni Vicencio habang tinitiis ang sakit sa kanyang balikat. Pero hahalughugin nila ang lahat ng daan palabas ng syudad. Ilang oras ang lumipas, nagsimula ng humina ang ulan. Huminto ang kotse sa gilid ng isang maliit na gubat sa bayan ng Lor. Mahalumigmig ang hangin, isang manipis na ulap ang nakabitin sa pagitan ng mga puno. Bumaba sila para magpahinga. Nagsindi si Lea ng maliit na apoy mula sa isang lighter at mga tuyong sanga. Umupo si Paolo sa tabi niya, hawak pa rin ang flash drive na para bang iyon ang kanyang buhay. Tiningnan siya ni Lea nang may pagod na mukha. Paolo, malayo na ang narating natin. Pero paano kung mabigo tayong ipadala ang file? Paano kung mas mabilis si Anton at ang kanyang mga tauhan? Tumingin si Paolo sa maliit na apoy sa harap nila. Kung ganoon, sisiguraduhin kong hindi na mabubura ang file na ito habang buhay. Mayroon akong ibang paraan. Tiningnan siya ni Vicencio nang may paghihinala. Anong ibig mong sabihin? Gagawin kong otomatikong mag-broadcast ang file na ito sa lahat ng lokal na media gamit ang backup network sa opisina ni Leo. Pero kailangan ko ng koneksyon sa internet at isang ligtas na lugar para mag-upload. Tumingin si Lea sa kanya nang may pag-asa. Pwede tayong pumunta sa isang computer shop sa Gapan. Bukas pa rin iyon 24 oras. Mahinang tumawa si Vicencio kahit na mahina ang kanyang boses. Masisira ang mundo dahil sa mga taong naglalaro sa operating room, pero ililigtas ng isang maliit na computer shop. Kakatwa. Tiningnan siya ni Paolo ng seryoso. Minsan, kailangan ng katotohanan ang pinakasimpleng lugar para isilang. Nagsimula ng mag-umaga, ang kalangitan ay naging kulay abo. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay pakanluran, dumaan sa mga maliliit na daan na puno ng putik. Bawat kilometro ay parang isang pagsubok. Sa kalagitnaan ng biyahe, binuksan ni Paolo ang radyo ng kotse para maghanap ng balita. Ngunit, ang narinig niya ay isang emergency broadcast. Itinanggi ng kapulisan ng Nueva Ecija ang mga aligasyon ng isang organ trafficking ring. Ang head ng Provincial Health Office, CEUC, Armando Vicencio, ay itinalaga bilang pangunahing suspect at kasalukuyang pinaghahanap. Matalim na tumingin si Lea kay Vicencio. Pinagbibintangan nila kayo, doktor. Yumuko si Vicencio. Kailangan nila ng isang scapegoat at ako ang pinakabagay doon. Kinuyom ni Paolo ang kanyang kamao sa manibela. Kailangan nating patunayan ang katotohanan bago pa sila gumawa ng mas maraming kasinungalingan. Matapos ang ilang oras na paglalakbay, nakarating sila sa maliit na syudad ng Gapan. Doon, isang lumang computer shop na may singboard na Net Zone 24 oras ay bukas pa. Ang ilaw na neon ay kumikislap at ang maingay na tunog ng bentilador ay naririnig mula sa loob. Mabilis na bumaba si Paolo, tinitiyak na ligtas ang sitwasyon. Walang kahina-hinalang sasakyan. Pumasok silang tatlo. Tiningnan sila ng may pagtataka ng may-ari, isang lalaking nasa katanghali ang gulang na nakasuot ng kupas na t-shirt. Ang aga niyo naman. Magpiprint o mag-upload? Bahagyang umiti si Paolo. Mag-upload po. Medyo malaki po ang file. Tumango ang lalaki ng walang hinala. Computer number 3. Pinakamabilis ang koneksyon niyan. Umupo sila sa sulok ng silid. Isinara ni Lea ang kurtina, tinitiyak na walang sumisilip. Isinaksak ni Paolo ang flash drive sa computer at sinimulang buksan ang folder ng ebidensya. Ngunit pagbukas ng screen, lumitaw ang isang kakaibang notifikasyon. Remote access detected. Namutla si Paolo. Sumpein, namomonitor na nila ang file na ito. Lumapit si Vicencio. Bilis, ilipat mo sa offline network. Pansamantalang pinutol ni Paolo ang koneksyon sa internet, pagkatapos ay kinopya ang file sa local hard drive ng computer. Kung magagawa kong baguhin ang sistema, otomatikong magbo-broadcast ang video na ito sa national server mamayang 6 ng umaga.
Ngunit mula sa labas ng computer shop, narinig ang tunog ng isang sasakyang huminto. Sumilip si Lea sa siwang ng kurtina. Dalawang itim na sasakyan ang huminto sa harap. Paolo, nandito na sila. Pinabilis ni Paolo ang kanyang manual upload. Ang kanyang mga daliri ay sumasayaw sa keyboard. Sa screen, lumitaw ang mga salitang nag-a-upload. 84%. 72%. Yumanig ng malakas ang pinto ng computer shop. May sumisipa mula sa labas. Sumigaw ang may-ari, "Hoy! Lugar to ng negosyo. Huwag kayong." Isang putok ang umalinggaw-ngaw. Bumagsak ang lalaki. Sumigaw si Elia. Tumayo si Vicencio gamit ang natitirang lakas, hinila ang isang upuan para harangan ang pinto. "Paolo, bilisan mo." Tumingin si Paolo sa screen na may namumulang mga mata. 79%. 100%. Pinindot niya ang enter button. Tapos na. Biglang namatay ang kuryente. Lahat ng screen ay naging madilim. Katahimikan. Nakatayo si Paolo, habol ang hininga. Baka nabigo. Ngunit biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang notifikasyon ang lumitaw. Transfer successful. File forwarded to Luz Network. Tumingin si Paolo kay Lea na may namumuong luha sa mga mata. Nagtagumpay tayo. Ngunit ang kaligayahan ay panandalian lamang. Nasira ang pinto ng computer shop. Ilang armadong lalaki ang pumasok at itinutok ang kanilang mga armas. "Ibigay mo ang flash drive," sigaw ng isa. Itinago ni Paolo ang flash drive sa loob ng bulsa ng kanyang jacket. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang malakas na tunog ang narinig mula sa labas. Isang sasakyan ng pulis ang dumating na umaalinggaw ang sirena. Nagpanik ang mga umatake, ang ilan ay tumakas. Isang opisyal ng pulis ang bumaba, itinutok ang kanyang armas sa kanila. "Ibaba niyo ang mga armas niyo." Ngunit ang nagpagulat kay Paolo ay hindi ang pagdating ng mga pulis, kundi ang mukha ng opisyal. Kilala niya ito. Si Leo, ang kanyang dating kaibigan mula sa Maynila. Tumingin si Leo kay Paolo ng may gulat na ekspresyon. "Diyos ko, Paolo. Ikaw pala ang nagpadala ng file na iyon." Mabilis na tumango si Paolo. "Nandito lahat." Tumingin si Leo sa paligid, pagkatapos ay nagsenya sa kanyang mga tauhan na i-secure ang lugar. Hindi mo alam, pero ang video na iyon ay otomatikong nag-broadcast sa ilang istasyon ng balita. Pinapanood na ito ng buong syudad. Tinakpan ni Elia ang kanyang bibig, hindi makapaniwala. "So, alam na ng lahat ngayon?" Tumango si Leo. Ang pangalan ni Anton, ang network sa ospital, lahat. Hindi na sila makapagtatago. Sa wakas ay napaupo si Paolo sa isang upuan, pagod na pagod. Ang mga luha ay humalo sa ulan sa kanyang mukha. Si Vicencio, na hirap ng huminga, ay tumingin sa kalangitan sa pamamagitan ng basag na bintana ng computer shop. "Salamat, Paolo," mahina niyang sabi. Ang katotohanan. Sa wakas ay natagpuan na ang daan pa uwi. Ngunit nang akalain nilang tapos na ang lahat, nakatanggap si Leo ng isang emergency call mula sa radyo ng pulis. Ang boses ay natataranta. "Base, nagre-report ang posisyon 1. Nasusunog ang Kapitolyo. May malaking pagsabog sa silid ng mga arkibo." Lahat ay natahimik. Tiningnan ni Paolo si Leo pagkatapos si Elia. Tumingin si Vicencio sa malayo sa labas ng bintana. Ang kanyang boses ay mabigat. Si Anton. Sinisimulan na niyang burahin ang sarili niyang mga bakas. Itim na usok ang pumailan lang sa kalangitan ng kabanatuan. Mula sa malayo, ang pula at kahel na liwanag ay sumasayaw sa gitna ng mga gusali ng gobyerno na nasusunog. Pinagmasdan ito ni Paolo mula sa loob ng humaharurot na sasakyan ng pulis. Ang kanyang puso ay kumakabog ng hindi normal. Sa likod, si Iusay. Vicencio ay patuloy na nakikipaglaban sa sakit sa kanyang balikat, habang si Elia ay hawak ang kanyang kamay na puno ng dugo. "Leo," paos ang boses ni Paolo. "Totoo bang Kapitolyo ang nasusunog?" Mariing tumango si Leo habang nagmamaneho. Pero hindi lang ito ordinaryong sunog.
Mula sa ulat ng team, ang pinagmulan ng apoy ay ang pangunahing silid ng mga arkibo at ang server ng data ng mga empleyado. Sabotahe ito. Tumingin si Paolo sa labas ng bintana. Ang kalangitan ng gabi ay tila nilalamon ang buong syudad. Binubura ni Anton ang lahat ng ebidensya ng kanyang pagkakasangkot. Bumuntong hininga si EUC. Vicencio. Inaasahan ko na. Hindi lang siya tuso, desperado na rin siya. Lahat ng talaan ng mga pasyente, mga peking medical record, at data ng ekspedisyon ng mga organ. Lahat ay nakatago sa silid ng mga arkibong iyon. Nagitngit ang mga ngipin ni Elia. Ibig sabihin, kung masunog lahat, wala nang ebidensya. Mabilis na lumingon si Paolo. Mayroon pa ring isang ebidensya, ang video recording mula sa operating room na kumalat na sa media. Pero kung gusto nating tuluyang wasakin si Anton, kailangan natin ng mga supporting data. Kailangan nating iligtas ang anumang matitira mula sa gusaling iyon. Sumulyap si Leo sa kanya, matalim ang mga mata. Kung ganoon, papasukin natin yan. Pero bilisan natin, pwedeng gumuho ang gusali anumang oras. Huminto ang sasakyan sa bakuran ng Kapitolyo na wasak na. Ang apoy ay dumidila sa bubong at ang tunog ng mga nababasag na salamin ay naririnig sa lahat ng dako. Ang mga pulis at bumbero ay abala sa pagsigaw, sinusubukang apulahin ang apoy. Bumaba si Paolo, huminga ng malalim. Ang amoy ng gasolina na maihalong sunog ay sumisikip sa dibdib. Binigyan siya ni Leo ng safety helmet at heat-resistant jacket. Mayroon lang tayong 15 minuto bago gumuho ang silangang bahagi ng gusali. Hanapin natin ang digital archive room sa ikalawang palapag. Hinawakan ni Lia ang kamay ni Paolo bago sila tumakbo papasok. Mag-ingat ka, Paolo. Kung gumuho ang gusaling ito. Tiningnan siya ni Paolo ng malalim. Kung hindi ako makalabas, ipagpatuloy mo ang kwento. Tumingin si Lia sa kanya na may namumuong luha, ngunit hindi sumagot. Alam niyang walang oras para sa mga paalam. Pumasok silang tatlo sa gusali na halos impyerno na. Ang init ay sobra-sobra. Ang makapal na usok ay tumatakip sa paningin. Yumanig ang sahig sa tuwing may bumabagsak na bakal na biga. Pinangunahan ni Paolo si Leo sa likod niya, habang si Vicencio ay naiwan ng ilang hakbang, tinitiis ang sakit ngunit pilit pa ring sumusunod. Dito sa emergency exit, sigaw ni Leo. Ang digital archive room ay nasa kanlurang bahagi ng ikalawang palapag. Pagdating nila sa itaas, natagpuan nila ang isang bakal na pinto na kalahati ng natutunaw. Lumapit si Vicencio at itinuro ang isang digital keypad sa tabi nito. Mabubuksan pa yan kung hindi pa tuluyang patay ang kuryente. Ang code ay 7,928. Mabilis na pinindot ni Paolo ang mga numero. Bumukas ang pinto na may umuugong na tunog. Sa loob, nakita nila ang mga metal na estante at isang malaking computer server. Lahat ay kumikislap na may pulang ilaw. Agad na nagtungo si Leo sa pangunahing panel. Maaari kong kopyahin ang data, pero kailangan ng ilang minuto. Tumulong si Paolo na ikonekta ang isang backup cable mula sa kanyang bag sa USB port. Kopyahin mo lahat sa external hard drive. Anumang file na hindi pa nasisira. Nakatayo si Vicencio sa gitna ng silid, tinitingnan ang lahat ng data na iyon na may blankong mga mata. Sa buong panahon, akala ko isa lang akong doktor na naligaw ng landas. Pero ngayon, napagtanto ko, isa lang akong pyesa. Sumulyap si Paolo. May pagkakataon ka pang bumawi, Dok. Ngunit ilang minuto pa lang, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa ibabang palapag. Biglang namatay ang kuryente. Huminto sa paggana ang mga server. Mahinang nagmura si Leo. Sampain. Namatay ang generator. Lumingon si Paolo sa pinto. Kailangan na nating umalis ngayon. Si Vicencio, na puno ng abo ang mukha, ay tumingin sa isang computer na malabo pang kumikislap. Teka, isang terminal ang buhay pa. May bukas na file. Tingnan niyo ito. Sa screen, lumitaw ang isang lumang key recording. Si Anton ay nakikipag-usap sa isang tao sa operating room. Malinaw ang kanyang mukha, ngunit ang isa pang figura ang nagpatigil sa lahat. Imposible, bulong ni Leo. Lumapit si Paolo.
Ang figura ay ang hepe ng pulisya ng Nueva Ecija na siyang tumutulong sa investigasyon. Tiningnan ni Vicencio ang screen na parang nakakita ng multo. Siya. Kasama rin siya sa kanila. Kaya pala laging naudlot ang investigasyon. Lahat ng ulat ay nawawala. Hinugot ni Leo ang hard drive mula sa computer. Kailangan na nating umalis. Ngayon na. Tumakbo sila pababa sa hagdanan na nagsisimula ng magkabitak-bitak. Ang tunog ng mga sirena at sigawan ng mga opisyal ay naririnig sa labas. Nang malapit na sila sa labasan, isa pang pagsabog ang yumanig sa ground floor. Isang piraso ng bakal na bubong ang bumagsak, tumama sa bahagi ng hagdanan. Nagawang tumalo ni Leo at Paolo, ngunit si Ilse. Vicencio ay naipit sa ilalim ng isang malaking biga. Doktor, sigaw ni Paolo, sinusubukang iangat ang biga. Ngunit masyadong mabigat. Nagsimulang dumila ang apoy mula sa kanang bahagi. Tiningnan ni Vicencio si Paolo ng may payapang mukha. Huwag mo nang sayangin ang oras mo, anak. Dalhin mo ang data na iyan palabas. Iyan ang huling ebidensya. Umiling si Paolo. Hindi ko kayo iiwan, doktor. Ngunit hinila ni Vicencio ang kanyang kamay gamit ang natitirang lakas. Nailigtas mo na ang katotohanan, Paolo. Hayaan mo akong pagbayaran ang mga kasalanan ko rito. Mariing kinagat ni Paolo ang kanyang labi, tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Sa wakas, isinuko niya ang desisyon sa oras. Alam niyang wala ng ibang paraan. Mahinang humiti si Vicencio. Sabihin mo sa mundo na hindi ako nanahimik. Pagkatapos, nilamon ng apoy ang silid na iyon. Tumakbo palabas sina Paolo at Leo bago pa man tuluyang gumuho ang bubong ng gusali. Ang huling pagsabog ay yumanig sa buong lugar. Ang makapal na usok ay tumakip sa kalangitan ng kabanatuan. Sa harapan, tumakbo si Elia papalapit sa kanila na may takot sa mukha. Paolo, nasaan si Ilse? Vicencio. Hindi makapagsalita si Paolo. Niyakap niya lang si Elia ng mahigpit. Hawak pa rin ng kanyang kamay ang maalikabok na hard drive. Ang tanging saksi na natira sa katotohanan. Tiningnan ni Leo ang mga guho ng gusali na nasusunog pa rin. Hindi siya namatay bilang isang kriminal, kundi bilang isang taong sa wakas ay lumaban. Pinagmasdan ni Paolo ang apoy na dumidila sa kalangitan na may blangkong mga mata. At hindi pa tapos ang digmaang ito, Leo. May isa pang pangalan na hindi pa natin nagagalaw. Matalim na tumingin si Leo sa kanya. Si Anton. Dahan-dahang tumango si Paolo. Ubusin natin sila hanggang sa mga ugat. Ang hangin ng gabi ay umihip, dala ang abo at alikabok mula sa sunog. Ang syudad ng kabanatuan ay nasusunog pa rin. Hindi lang dahil sa apoy, kundi dahil sa madilim na sikreto na nagsisimula ng mabunyag isa-isa. Muling bumuhos ang ulan ng gabing iyon, malakas at malamig. Ang kabanatuan ay tila nagluluksa. Ang mga labi ng nasunog na kapitolyo ay umuusok pa rin, habang ang mga residente ay nagkukumpulan sa gilid ng kalsada, nakatingin sa mga guho na ngayon ay mahigpit na binabantayan ng mga otoridad. Sa likod ng lahat ng kaguluhan, nakatayo si Paolo sa ilalim ng isang tolda ng pulis, suot ang isang basang itim na jacket. Ang kanyang tingin ay blanko, nakatuon sa abo na dating lugar kung saan huling huminga si Ilse. Vicencio. Lumapit si Leo, inabot ang isang tasa ng mainit na kape. Nasiguro ko nang ligtas ang lahat ng file mula sa hard drive na iyon. Ang data ng mga medical record, ebidensya ng ekspedisyon ng mga organ, hanggang sa listahan ng mga tumanggap ng organ sa ibang bansa. Lahat ay buo. Tumango si Paolo ng walang imik. Ang ulan ay tumutulo mula sa kanyang buhok. Mabuti, mahina niyang sabi. Ngayon, isang huling hakbang na lang. Tiningnan siya ni Leo ng seryoso. Sigurado ka bang gagawin mo ito? Hindi mananahimik si Anton. May mga tao pa siyang tapat sa kapulisan at gobyerno. Tumingin si Paolo ng diretso sa unahan. Kaya nga kailangan nating kumilos ng mabilis bago pa siya makatakas sa syudad. Si Elia, na nakaupo hindi kalayuan sa ilalim ng tolda, ay tumingin sa kanilang dalawa. Ang kanyang mukha ay maputla ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Narinig ko mula sa isang kaibigan sa health center. Nagtatago ngayon si Anton sa villa ng kanilang pamilya sa paanan ng Sierra Madre.
Sabi, ngayong gabi raw ay mailihim na pulong kasama ang ilang malalaking negosyante mula sa Maynila. Kumunot ang noo ni Leo. Sierra Madre. Tahimik ang daan, mahina ang signal, at iisa lang ang daan paakyat. Kung nandoon siya, maaari tayong matrap. Tiningnan ni Paolo ang mapa sa kanyang telepono. Kung iyon lang ang lugar na pwede niyang pagtaguan, doon tayo dapat pumunta. Nagsimula ang paglalakbay bago maghating gabi. Ang lumang jeep ni Leo ay humarurot sa gitna ng ulap patungo sa kabundukan. Ang daan ay palikuliko, madulas at tahimik. Tanging ang tunog ng makina at ang ugong ng ulan ang kasama. Nakaupo si Leah sa likod, nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga puno ng pino ay yumuyugyug sa ihip ng hangin na para bang bumubulong tungkol sa panganib na naghihintay. Paolo, mahina niyang sabi. Minsan, natatakot ako na kapag natapos na ang lahat ng ito, wala na tayong lugar na uwian. Tiningnan siya ni Paolo sa pamamagitan ng salamin. Ang katotohanan ang tanging tahanan na mayroon tayo, Leah. Ang pangungusap na iyon ay nakabitin sa hangin. Sumulyap si Leo kay Paolo pagkatapos ay binilisan ang takbo. Alam mo, hanga ako. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, nagsasalita ka pa rin na parang mamamahayag, hindi isang pugante. Bahagyang umiti si Paolo. Hindi kailangan ng katotohanan ng estado, Leo. Tapang lang. Nakarating sila sa paanan ng Sierra Madre bago mag-alas 2 ng madaling araw. Kumapal ang ulap, ang liwanag ng buwan ay natatakpan ng mga ulap. Sa malayo, nakita ang isang malaking gusali na may istilong kolonyal, nakatayo sa gitna ng isang plantasyon ng tsaa, ang villa ni Anton. Ang mga ilaw sa ilang bintana ay nakabukas pa, tanda ng aktibidad sa loob. Pinatay ni Leo ang makina. Kailangan nating maglakad mula rito. Hindi pwedeng ilapit ang sasakyan. Kapag narinig ng mga gwardiya ang tunog ng makina, tapos na tayo. Tumango si Paolo. Sinuri niya ang baril na ibinigay ni Leo, tinitiyak na handa ang mga bala. Dala ni Elia ang isang maliit na kamera at voice recorder sa loob ng kanyang jacket. Ang sandata ng isang tunay na mamamahayag. Tinahak nila ang isang madulas na landas. Bawat hakbang ay lumilikha ng tunog ng putik na nalulunod sa ulan. Ang amoy ng basang lupa ang pumuno sa hangin. Habang papalapit sila, narinig ang tunog ng isang sasakyan mula sa direksyon ng villa. Isang itim na sasakyan ang lumabas mula sa likod ng gate, mabilis na humarurot patungong silangan. Nagsenyas si Paolo na huminto at yumuko sila sa likod ng mga palumpong. Umulong si Leo, marahil mga personal na gwardiya ni Anton. Pinagmasdan ni Paolo ang plaka ng sasakyan. Siguradong tatakas siya palabas ng bansa pagkatapos ng pulong na ito. Kung ganoon, ngayong gabi ang huling pagkakataon, mahinang sabi ni Elia. Sa wakas ay narating nila ang bakod ng villa. Ang mga ilaw ay malabo, binabantayan ng dalawang lalaking may mahahabang baril. Yumuko si Leo, dumampot ng maliit na bato at inihagis sa kabilang hardin. Ang tunog ng nabaling sanga ay nagpalingon sa dalawang gwardiya. Habang papalayo sila, mabilis na gumapang sina Paolo at Leah patungo sa pader sa likod. Ginamit ni Paolo ang isang maliit na screwdriver para buksan ang bintana. Isang mahinang tunog ang narinig. Pagkatapos ay pumasok sila sa isang madilim at maalikabok na silid-kainan. Sa itaas na palapag, narinig ang tunog ng mga yapak at malabong usapan. Ang boses na napakapamilyar kay Paolo. Si Anton. Nagsenyas si Paolo kay Leo na sumunod sa likod. Dahan-dahan silang umakyat sa hagdanan. Bawat baitang ay marahang umuugong. Mula sa likod ng pinto ng isang malaking silid, narinig ang malakas na usapan. Lahat ng data ay nawala na, sir. Pero narinig kong kumalat na ang video sa ilang media, sabi ng isang tao. Pagkatapos ay narinig ang isang malaking boses na puno ng kayabangan. Hayaan mo na. Sa loob ng 2 araw, malilimutan din ang balitang iyan. Mabilis makalimot ang mga Pilipino. Hanggat hawak ko pa rin ang pera at kapangyarihan, walang sinumang makakagalaw sa akin. Tiningnan ni Paolo sina Leah at Leo, nagingit-ngit ang kanyang panga. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Sa loob ng silid, nakaupo si Anton sa isang malambot na upuan, suot ang isang maayos na Amerikana. Sa paligid niya, 2 malalaking lalaki ang nagbabantay.
Sa mesa sa harap niya, may isang maleta na puno ng pera at ilang pasaporte. Nagulat si Anton nang makita si Paolo na pumasok, nakatutok ang baril sa kanya. Paolo, buhay ka pa pala. Dahan-dahang humakbang si Paolo. At humihinga ka pa. Sayang naman. Itinaas din ni Leo ang kanyang baril habang binubuksan ni Ilia ang kamera. Mahinang tumawa si Anton, malamig ang kanyang boses. Akala mo maniniwala sa'yo ang mundo? Nilinis ko na ang lahat ng ebidensya. Patay na ang lahat ng saksi. Lumapit si Paolo. Hindi lahat. Inihagis niya ang flash drive sa mesa. Ito ay isang bagong kopya, kumpleto sa recording mula sa ospital at sa Kapitolyo. Kasama ang lihim na pulong ninyo ng hepe ng pulisya. Natahimik si Anton, nalaki ang kanyang mga mata. Paano mo nakuha yan? Matalim na tumingin si Paolo sa kanya. Mula sa isang taong akala mo'y patay na. Ang huling mangangalakal na nakaligtas. Siya ang tumulong sa akin. Nagulat na tumingin si Leo kay Paolo. Ibig mong sabihin may nabuhay? Dahan-dahang tumango si Paolo. Nasa labas pa rin siya, at siya ang nagpakalat ng unang video sa media. Tiningnan ni Lia si Anton na may tingin na puno ng pandidiri. Pinapatay mo ang mga mahihinang tao para lang sa pera. Akala mo makapagtatago ka sa likod ng posisyon ng tatay mo? Tumayo si Anton, matalim na nakatingin kay Paolo. Kung babagsak ako, kasama kayong lulubog. Alam ko kung sino ang nagpoprotekta sa akin mula sa Maynila. Hindi ka mananalo. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang putok ang bumasag sa hangin. Nabasag ang salamin ng bintana, isang bala ang tumago sa balikat ni Anton. Sniper, sigaw ni Leo habang hinihila si Paolo pababa. Sumigaw si Ilia, nagtago sa likod ng mesa. Bumagsak si Anton sa sahig, dumadaloy ang dugo mula sa kanyang balikat. Mula sa labas, narinig ang tunog ng mga sasakyang mabilis na papalapit. Tumingin si Leo sa bintana. Armadong puwersa pero hindi pulis. Pribado ito. Kinuyom ni Paolo ang kanyang baril. Mabilis ang kanyang paghinga. Dumating sila para burahin ang lahat, kasama na si Anton mismo. Si Anton, na nakahandusay, gamit ang natitirang lakas ay tumingin kay Paolo na may mga matang puno ng takot. Pakiusap, wag mo akong hayaang mamatay. Matutulungan ko kayo. Matalim na tumingin si Paolo sa kanya. Hindi kailangan ng katotohanan ng tulong mula sa demonyo. Hinila niya sina Lia at Leo palabas ng silid bago pa tumama ang isa pang bala sa pader. Tumakbo sila patungo sa likod ng villa, tumalon sa likod bahay sa gitna ng malakas na ulan. Isang pagsabog ang yumanig sa gusali sa likod nila. Sumabog ang villa ni Anton sa isang maliwanag na kahel na liwanag, sinisira ang lahat ng ebidensya sa loob. Mula sa malayo, pinagmasdan ni Paolo ang apoy na pumailan lang sa kalangitan. Malamig ang kanyang mga mata. Isa-isa. Binubura nila ang kanilang mga sarili. Tiningnan siya ni Leo na may mabigat na paghinga. Kung ganoon, sino pa ang natitira? Tumingin si Paolo sa malayo, sa madilim na dalisdis ng bundok. Mayroon pang isang huling anino. Ang taong nagpoprotekta sa kanila mula sa Maynila. Lalong lumakas ang ulan, binabalot ang gabing puno ng misteryo. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Ang pagsabog sa paanan ng Sierra Madre ay nasasalamin pa rin sa kalangitan. Ang kahel na liwanag ng nasusunog na villa ay tumatago sa ulap, habang ang malakas na ulan ay sinusubukang apulahin ang galit ng lupa ng gabing iyon. Tumakbo sina Paolo, Lia, at Leo pababa sa isang daan ng lupa. Humihingal sila, putik ang dumikit sa kanilang mga damit, ngunit hindi sila huminto. Mula sa malayo, malabong narinig ang mga sirena, ngunit hindi ito tunog ng pulis. Ito ay tunog ng mga sasakyang walang marka. Lumingon si Leo na may tensyonadong mukha. Hindi sila titigil hanggat hindi patay ang lahat ng saksi. Mahigpit na hinawakan ni Paolo ang kanyang baril. Bumagsak na si Anton, pero patuloy pa rin nila tayong tinutugis. Ibig sabihin, may isang tao sa itaas niya na takot mabuking ang kanyang sikreto. Bumulong si Lia sa gitna ng malakas na ulan. Kung si Anton ay pinatay ng sarili niyang mga tauhan, ibig sabihin mas malaki ito kaysa sa inaakala natin. Huminto sandali si Paolo sa ilalim ng isang malaking puno, tinitingnan ang dilim ng gabi.
Mas malaki. At mas marumi. Ilang oras ang lumipas, nakarating sila sa isang lumang bahay na gawa sa kahoy sa gilid ng gubat, pag-aari ng isang matagal ng kaibigan ni Leo, si Mang Tirso, isang retiradong pulis. Maputi na ang kanyang buhok, ngunit matalim pa rin ang kanyang tingin. Leo, sabi niya nang may pagkagulat nang buksan ang pinto. Anong dinala mo sa bahay ko sa ganitong oras? Mainit ang sitwasyon sa syudad, anak. Yumuko ng bahagya si Leo. Kailangan po namin ng ligtas na lugar, tay. Isang gabi lang. May hinahabol po kami. Pinagmasdan sila ni Mang Tirso, pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Pumasok kayo. Pero mag-ingat. Mayroon pa rin akong mga kapitbahay na mahilig sumilip. Pumasok silang tatlo, umupo sa isang simpleng sala na may malabong ilaw ng gasera. Piniga ni Elia ang dulo ng kanyang basang damit. Umupo si Paolo sa sahig, binuksan ang laptop na naglalaman pa rin ang data mula sa hard drive. Nagtanong si Leo, sigurado ka bang buo pa lahat ng file pagkatapos ng pagsabog kanina? Tumango si Paolo. At may isa akong napansin. Binuksan niya ang isang folder na may markang T confidential. Sa loob, may isang naka-encrypt na email na may kodigo, nilagdaan ng pangalang Keith. Ras. Sino yon? Tanong ni Leah. Mabilis na nag-type si Paolo, sinusubukang hanapin ang metadata ng email. Matapos ang ilang minuto, ipinakita ng screen ang lokasyon ng server ng nagpadala, Quezon City, Department of Health. Agad na tumayo si Leo. Departamento ng Kalusugan. Huwag mong sabihing umabot na sa pambansang level ang network na ito. Seryosong tumingin si Paolo sa kanya. Higit pa riyan. Tingnan mo ang petsa ng pagpapadala. Ipinadala ang sulat na ito 2 linggo bago pa lumitaw ang unang kaso ng nawawalang mga ngalakal sa kabanatuan. Binasa ni Elia ang mensahe na may nanginginig na boses. Ang pamamahagi ng mga priority organ ay dapat magpatuloy. Tiyaking lahat ng sample mula sa Nueva Ecija ay darating sa tamang oras. Magpadala ng ulat sa Maynila ng walang pangalan. Ras, Tiningnan ni Paolo ang screen na may malamig na mukha. Ricardo Salcedo, isang mataas na opisyal sa SING. Siya ang utak ng lahat. Bumuntong hininga si Leo. Ibig sabihin, lahat ng utos ay galing sa kanya. Si Anton ay tagapamagitan lang. Si Vicencio ay biktima lamang. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Ang maliit na apoy sa gasera ay nanginginig sa ihip ng hangin. Tumingin si Leah kay Paolo. Kung ganoon, ano ang susunod na hakbang? Dahan-dahang isinara ni Paolo ang laptop. Pupunta tayo sa Maynila. Kinaumagahan, umalis sila gamit ang lumang kotse ni Mang Tirso. Tahimik pa rin ang mga kalsada, ngunit bawat sasakyang dumadaan ay nagpapaalerto kay Paolo. Alam nilang matapos sumabog ang vilya ni Anton, ang kanilang mga pangalan ay tiyak na nasa listahan na ng mga pinaghahanap sa buong bansa. Sa buong biyahe, matagal na natahimik si Elia. Pagkalampas lamang ng Bulacan, mahina siyang nagsalita, Paolo, natatakot ako. Hindi lang dahil papatayin nila tayo, kundi dahil hindi ko na alam kung kanino pa magtitiwala. Tiningnan siya ni Paolo mula sa harap. Magtiwala ka sa isang bagay lang, Leah. Sa mga katotohanan. Si Leo, na nagmamaneho, ay mapait na tumawa. Nagsasalita ka na parang reporter sa isang dokumentaryo. Mahinang sumagot si Paolo. Dahil kung hihinto tayong maghanap ng katotohanan, pareho na lang tayo sa kanila. Dapit hapon, nakarating sila sa gilid ng Maynila. Siksikan ng trapiko, mahalumigmig ang hangin at puno ng mga busina. Dinala sila ni Leo sa opisina ng pambansang media, kung saan dati nagtrabaho si Paolo. Ngunit pagdating nila doon, iba ang eksena. Tahimik ang opisina, basag ang salaming pinto at sa harap ay may nakakabit na dilaw na police line. Huminto si Paolo sa harap ng pinto. Nanigas ang kanyang mukha. Ito ang opisina ni Leo. Tumingin si Leo nang may takot. Impossible. Kahapon, ligtas pa ito. Tiningnan ni Elia ang singboard na bahagyang nasunog. May nauna sa atin. Dahan-dahang pumasok si Paolo, sinipa ang sirang pinto. Sa loob, nakakalat ang mga papeles,
wasak ang mga computer, at naamoy pa rin ang gasolina. Sa isang mesa, natagpuan niya ang isang piraso ng papel na may sulat kamay. Tumigil ka bago pa mahuli ang lahat. Ras, Tinakpan ni Ilaya ang kanyang bibig. Alam niyang darating tayo. Tumingin si Leo kay Paolo. Ngayon, hindi na tayo pwedeng kumilos ng hayagan. Kung may mga kamay siya sa ibig sabihin kontrolado niya ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Pinikit ni Paolo ang kanyang mga mata. Ibig sabihin, kailangan nating maghanap ng isang insider. Isang taong dating nagtrabaho para kay Salcedo pero nadismaya. May naalala si Lia. Paolo, mayroon akong isang kakilala, isang forensic doctor sa Maynila. Ang pangalan niya ay si Isabel Reyes. Dati, inilagay siya sa alanganin dahil tumanggi siyang pumirma sa isang peking autopsy report mula sa ICI. Minulat ni Paolo ang kanyang mga mata. Kung ganoon, siya ang ating pag-asa. Nang gabi, nakipagkita sila kay si Reyes sa isang maliit na klinika sa Sampaloc. Ang babae ay nasa 40, nakasalamin at mukhang matalino ngunit pagod. Pagkakita kay Paolo, agad siyang nagsalita, narinig ko na ang tungkol sa iyo. Ang mamamahayag na tumakas mula sa Nueva Ecija, hindi ba? Tumango si Paolo. Alam namin kung sino ang nasa likod ng network na ito. Si Ricardo Salcedo. Matalim na tumingin si Reyes sa kanya. Hindi mo alam kung ano ang kinakaharap mo. Si Salcedo ay hindi lang isang opisyal, mayroon siyang international na network. Ilang pribadong ospital sa Timog Silangang Asya ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Sumandaw si Leo. Mayroon kaming digital na ebidensya. Yumiling si Reyes. Hindi sapat ang ebidensya. May mga tao si Salcedo sa kapulisan, sa media, kahit sa korte. Ngunit lumambot ang kanyang boses. Pero may isang bagay na makapagpapabagsak sa kanya. Tumingin si Paolo nang may pag-asa. Ano iyon? Itinatago ni Salcedo ang lahat ng transaksyon ng mga organ sa kanyang personal na server. Ngunit ang server na iyon ay direktang konektado sa isang medical satellite sa ibabaw ng gusali ng ILI. Ma-access lamang ito gamit ang kanyang fingerprint. Bumulong si Elia, ibig sabihin, kailangan nating pumasok sa gusali ng ILI. Tumango si Reyes. Pero hindi iyon ang pinakamahirap. Matalim siyang tumingin kay Paolo. Alam ni Salcedo na hinahanap mo siya at naghanda na siya ng patibong doon. Tiningnan ni Paolo sina Leo at Lia. Kung akala niya takot tayo, nagkakamali siya. Inilapag ni Leo ang kanyang baril sa mesa. Nawala na sa atin si Vicencio, nawala na tayo ng maraming buhay. Oras na para magbayad sila. Tumayo si Reyes, naglakad patungo sa bintana na nakaharap sa kalangitan ng Maynila. Kung talagang gusto ninyong pabagsakin siya, tiyakin ninyo ang isang bagay. Tiningnan siya ni Paolo. Ano iyon? Tumingin pabalik si Reyes na may malamig na mga mata. Huwag kayong magtiwala kaninuman. Kahit sa taong katabi ninyo. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa silid. Tanging ang tunog ng mga segundo ng orasan ang naririnig. Tiningnan ni Leo si Paolo ng matagal, pagkatapos ay umiwas ng tingin. Anong ibig mong sabihin? Hindi sumagot si Reyes, ngunit ang kanyang tingin kay Leo ay tila tumatagos. Nagsimulang maghinala si Paolo. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang namatay ang mga ilaw sa klinika. Ang tunog ng nababasag na salamin mula sa labas. Umalingaw-ngaw ang mga putok. Sumigaw si Elia. Hinila siya ni Paolo sa ilalim ng mesa. Tumakbo si Leo sa pinto at gumanti ng putok sa labas. Malakas na bumulong si Reyes sa gitna ng kaguluhan. Nahanap na nila tayo. Tumingin si Paolo sa labas mula sa ilalim ng mesa, at nang kumidlat, nakita niya ang isang bagay na nagpayelo sa kanyang dugo. Nakatutok ang baril ni Leo. Sa kanila, ang mga putok ay bumasag sa gabi. Ang mga salamin ng bintana ng klinika ni Reyes ay nagkalat, namatay ang mga ilaw, at tanging ang liwanag ng kidlat ang paminsan-minsang nag-ilaw sa mga mukha na puno ng tensyon. Tumingin si Paolo kay Leo na ngayon ay nakatutok ang baril sa dibdib ni Lia. Ang mukha ni Leo ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig, na parang isang taong matagal nang naghanda para sa isang mabigat na desisyon.
Leo, paos ang boses ni Paolo. Anong ginagawa mo? Hindi sumagot si Leo. Mabigat ang kanyang paghinga, bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Tiningnan siya ni Ilse Reyes na may halong galit at lungkot. Wala akong pagpipilian, Paolo, sa wakas ay sabi ni Leo. Kung hindi ko gagawin ito, ubusin nila ang pamilya ko. Minamanmanan na nila ako mula pa sa Nueva Ecija. Dahan-dahang tumayo si Paolo, bukas ang kanyang mga kamay, walang armas. Pwede tayong maghanap ng ibang paraan, Leo. Huwag mong ulitin ang pagkakamali nila. Mapait na tumawa si Leo. Akala mo may iba pang paraan? Walang silbi ang lahat ng ebidensyang hawak natin kung mamamatay ako ngayong gabi. Ayaw nilang lumabas ang ebidensyang iyon at ako. Isa lang akong maliit na piyesa. Sinubukang lumapit ni Ilya, tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Leo, pakiusap, huwag mong gawin ito. Sabay-sabay tayong lumaban. Huwag mong hayaang manalo sila. Narinig ang mga yapak na papalapit mula sa labas. Ang mga sinag ng flashlight ay tumago sa basag na bintana. Mabilis na bumulong si Ilse Reyes. Pinalilibutan na tayo. Kung gusto niyong makalabas ng buhay, dumaan kayo sa likod. Pero bilisan niyo. Saglit na lumingon si Leo pagkatapos ay ibinaba ang kanyang baril. Umalis na kayo. Ako ang haharang sa kanila. Tinitigan siya ni Paolo ng matagal. Sigurado ka? Tumango si Leo. Ako ang nagsimula nito sa panig ko. Ako rin ang dapat magtapos. Hinila ni Paolo si Ilya patungo sa likod ng pinto habang pinapatay ni Izzy Reyes ang lahat ng emergency lights. Ilang sandali, muling umalinggaw ang putukan mula sa harapan. Dugo ang tumalsik sa sahig. Hindi na narinig si Leo. Ilang oras ang lumipas, madaling araw sa Maynila. Itim ang kalangitan, ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang na parang mga peking bituin. Nakatayo sina Paolo at Lea sa tapat ng gusali ng Department of Health, isang mataas na gusaling na babalot ng salamin na sumasalamin sa liwanag ng mga ilaw sa kalsada. Kinakabahang tumingin si Lea sa kanya. Paolo, sigurado ba tayong papasok dyan? Sinuri ni Paolo ang isang digital na relo na konektado sa isang maliit na laptop. Sabi ni Reyes, itinatago ni Salcedo ang kanyang fingerprint data sa data room sa ika-20 palapag. 5 minuto lang ang kailangan natin sa loob. Hinintay nilang dumaan ang isang patrol car, pagkatapos ay palihim na pumasok sa service door sa likod. Tahimik ang daan, tanging ang tunog ng aircon at ang ugong ng kuryente sa mga pader. Bawat hakbang ay tila mahaba at mabigat. Sa ika-20 palapag, natagpuan nila ang isang silid na may nakasulat na Data, Restricted Biosystems. Nakalock ang pinto gamit ang fingerprint. Ikinabit ni Paolo ang isang maliit na device na bigay ni Reyes, isang aparato na kayang pekehin ang biometric signal sa loob ng 3 segundo. Bumukas ang pinto. Ang silid ay puno ng mga monitor at mga server na may asul na ilaw. Sa gitna ng silid, nakatayo si Ricardo Salcedo. Nakasuot siya ng puting Amerikana, kalmado ang kanyang mukha, na parang isang taong alam nang darating sila. Maligayang pagdating, Paolo. Nanigas si Paolo. Alam mo nang darating kami? Malamig na umiti si Salcedo. Maliit ang mundo, binata. Bawat hakbang mo ay nakarecord, bawat mensahe mo ay nababasa. Akala mo ba mapapabagsak mo ang sistemang binuo ko sa loob ng maraming taon gamit lang ang idealismo at isang lumang kamera? Humakbang si Ilya. Pinatay mo silang lahat. Ang mga mangangalakal, si Vicencio, kahit ang mga batang kalye. Lahat para sa pera. Itinaas ni Salcedo ang kanyang kamay. Hindi, dalaga. Para sa isang mas episyenteng mundo. Ang kanilang mga organ ay nagliligtas ng mga mahahalagang tao. Isang buhay ng isang hamak para sa 10 buhay ng isang maimpluwensyang tao. Isang patas na palitan. Kinuyom ni Paolo ang kanyang kamao. Hindi iyan palitan. Iyan ay massacre. Malamig na tumingin si Salcedo sa kanya. Bata ka pa. Hindi mo pa alam kung paano gumagana ang mundo. Kung gusto mong mabuhay, iwanan mo ang lahat ng data na iyan. Ituturing kong hindi ka na pumunta rito.
Dahan-dahang lumapit si Paolo habang inihahanda ni Ilya ang flash drive para i-download ang data mula sa pangunahing computer. Kung tatanggi ako, tanong ni Paolo. Inilabas ni Salcedo ang isang baril mula sa likod ng kanyang Amerikana. Kung ganoon, susunod ka sa kaibigan mo, si Leo. Ang pangalang iyon ay nagpanginig sa dibdib ni Paolo. Alam niyang posibleng patay na si Leo matapos silang harangin sa klinika. Huminga siya ng malalim pagkatapos ay nagsalita ng may kahinahunan, nagkakamali ka, Salcedo. Hindi namatay si Leo nang walang kabuluhan. Pinindot ni Ilya ang download button. Mabilis na kumislap ang mga ilaw ng server. Tumunog ang alarma ng sistema. Napansin iyon ni Salcedo at nagpaputok sa kanilang direksyon. Tumama ang bala sa mesa, tumalsik ang mga kislap. Yumuko si Paolo, sinipa ang isang upuan patungo kay Salcedo, pagkatapos ay tumakbo at binangga siya. Pareho silang bumagsak sa sahig, nagpagulong-gulong. Ang baril ay tumalsik sa malayo. Sumigaw si Ilya, Paolo, bilis! Nakuha na ang data. Sinuntok ni Paolo ang mukha ni Salcedo, pagkatapos ay hinila ang flash drive. Ngunit bago pa siya makatayo, gumanti ng suntok si Salcedo at idiniin ang isang maliit na kutsilyo sa kanyang liig. Kung babagsak ako, lahat ay kasamang babagsak, Paolo. Mapait na ngumiti si Paolo sa ilalim ng diin ng kutsilyo. Hindi. Makikita ng mundo kung sino ka talaga. Pinindot ni Ilya ang huling buton sa laptop. Upload, live. Otomatikong nagsimulang ipadala ang file sa pampublikong network. Sa loob ng ilang segundo, ang mga kuha mula sa Kiki, sa operating room ni Vicencio, ang recording ng korupsyon ni Anton, at ang mga email ni Salcedo ay lumitaw sa isang malaking screen sa plaza ng Kabanatuan. Kasalukuyang nagaganap noon ang isang pagdiriwang para sa araw ng lungsod. Tiningnan ng mga residente ang screen na iyon na may mga mukha ng pagkagulat. Agad na pinahinto ng lokal na pulisya ang programa, ngunit huli na ang lahat. Malinaw na nakalagay ang pangalan ni Ricardo Salcedo sa screen, kasabay ng kanyang mukha sa harap ng computer ng I. Sumigaw sa galit si Salcedo, binitiwan si Paolo, pagkatapos ay sinubukang sirain ang laptop. Ngunit namatay ang kuryente sa buong gusali. Otomatikong isinara ng sistema ang lahat ng pinto. Kumislap ang mga pulang ilaw ng emergency. Tumakbo sina Paolo at Laya sa hagdanang pang-emergency. Iniiwan si Salcedo na sumisigaw pa rin sa loob ng silid na puno ng apoy mula sa mga nasusunog na server. Pagsikat ng araw, nakatayo sila sa tuktok ng isang parking building, tinitingnan ang araw na sumisikat mula sa likod ng mga matataas na gusali. Umalingaw-ngaw ang mga sirena ng pulis sa malayo. Mahigpit na hawak ni Ilya ang flash drive. Paolo, nagtagumpay tayo. Tumingin si Paolo sa kalangitan na dahan-dahang lumiliwanag. Hindi tayo ang nagtagumpay, kundi ang lahat ng mga taong matagal nang pinatahimik. Tiningnan niya si Ilya, nanginginig ang kanyang boses ngunit matatag. Ang Kabanatuan ay hindi na isang syudad na tahimik. Malalaman ng mundo. Dahan-dahang umiti si Ilya, pagkatapos ay yumuko na mailuhan ng kagalakan. Siguradong ipagmamalaki tayo ni Leo kung buhay pa siya. Natahimik sandali si Paolo pagkatapos ay tumingin sa abot tanaw. Hindi siya namatay ng walang kabuluhan. Dahan-dahan silang bumaba. Mula sa malayo, ang mga screen ng balita sa buong bansa ay nagsimulang mag-broadcast ng malaking balita. Iskandalo sa organ trafficking, nabunyag, mataas na opisyal ng gobyerno, sangkot. Ang mga pangalan ni Paolo Martinez, Lia Cruz, at Leo Santos ay nakalagay bilang mga pangunahing saksi. At sa ilalim ng balita, isang maliit na pangungusap ang nakasulat sa sulok ng screen. Ang katotohanan ay hindi kayang puksain. Maaari lamang itong maantala. Tiningnan ni Paolo ang screen na iyon, pagkatapos ay naglakad palayo kasama si Ilya. Iniiwan ang gusali na ngayon ay binabantayan na ng mga otoridad. Sa kalangitan ng Maynila, ang araw ng umaga ay sumasalamin sa salamin ng gusali ng I na nagsisimula ng umuso. Ang lugar kung saan sa wakas ay nilamon ng katotohanan ang kabulukan na matagal nang itinatago.